Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakiki sa lamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talighagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki, ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buong niyang kayamanan. At dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain yaon, at nagdalita siyang kaya't namasukan siya sa isang mayaman na lupain. Yaong siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit mga bungang kahoy na itinapakain sa mga baboy. Ngunit walang maibigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay sapat ang pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom. Dito, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak sa kanyang ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at pangyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak ko, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Siya nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Pinapatay ng inyong ama ang pinakamatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae at pinagpatay po pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling, ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang talighagang ng alikubughang anak ay isang paalala ng walang hanggang habag at pagmamahal ng Diyos. Anuman ang ating nagawang pagkakasala, handa siyang tanggapin tayo, basta't buong puso na nagsisisi. Gayon din tayo ay tinatawagan na huwag maging tulad ng matandang anak, bagkus matutong magpatawad at makigalak sa pagbabalik loob ng iba.
Panalangin. Panginoon, salamat sa iyong wagas na habag at pagmamahal. Tulungan mo akong maging mapagkumbaba at lumapit sa iyo sa oras ng aking pagkakamali. Turuan mo rin akong magpatawad at magsaya sa pagbalik loob ng aking kapwa. Naway maging bukas palad akong sumunod sa inyong kalooban. Amen.